Ito ang lalawigan ng Masbate. Ito ay binubuo ng 3 pulo, ang Ticao, Burias at Masbate. Pangunahing atraksyon sa lalawigan, ang Rodeo Masbateño, na kadalasang ginagawa tuwing buwan ng Abril sa lungsod ng Masbate, ang kabisera ng lalawigan. Kami po ay natutuwa dito sa National Greening Program sapagkat maraming na-involved na mga stakeholders. Ang Sentro Mobo Masbate ay isang sentro sa Rehiyong Bicol na may pinakamalaking target sa larangan ng National Greening Program. Mula 2011 hanggang 2014, kabuuhang 9,530 hectares na ang napataniman ng Sentro Mobo. Ang Sentro Mobo ay nabigyan ng mga targets. Noong 2011, mayroon po kaming 714 hectares na naitanim. Mayroon po kaming 2012 na 910 hectares, tsaka 150 hectares para po sa CSOPO. At sa taong pong 2013, mayroon po kaming 3,474 na hektarya. At sa taong pong 2014, umabot po sa 3,377 hektarya ng sa kinalabasan ng pinakahuling validation sa mga NGP sites sa Masbate, mababa para sa target na 85% ang survival rate ng mga pananim dito. Ito ay gawa ng iba't ibang kadahilanan. Una po yung climatic condition ng Masbate. Mainit po, naapektuhan po ang ating mga itinanim. So, madali po silang mamatay. Pangalawa po, ang Masbate ay sunod-sunod na dinadayo ng mga typhoon. Pangatlo po, ang mga tao po ay nag-aalangan sa ating proyekto dahil po baka raw kunin ng pamalahan ang kanilang lupa. Kunti lang ang survival dahil ang mga areas na nataniman namin, maraming mga problema. May mga kalabaw. Ang ginagawa pa nila ay hinahayaan ang mga hayop na doon sila kumain. So naapektuhan po yung pananim. Ang mga katabing mga rancho na kung saan ang pagsusunog po ng mga grassland ay naapektuhan ang ating mga sites. Gayunpaman, positibo ang naging tugon ng Sentro Mobo sa malaking hamon na ito. Kanilang inilunsad ang Team Masipag na binubuo ng mga project implementers, katuwang maging ang mga pribadong sektor upang maiangat ang survival rating ng mga pananim ng NGP at maibalik ang sigla ng kanilang kagubatan sa pangkalahatan. So ang ginawa po natin, nagkaroon po ng mga pagpaplano sa tulong din ng regional office. Nag-identify po tayo ng mga PO na malapit sa site. Nagkaroon po tayo ng mga technical conference sa mga PO. At humingi po tayo ng tulong sa ating mga partner agencies. Aktibong nakibahagi din ang Pilminera. Meron din kaming area sa loob, nagpa-plant kami under National Greening Program. Meron din kaming support sa mga activities ng DNR for NGP. Through a Memorandum of Agreement uli, meron din po kaming seedling donations sa DNR. Dapat iparating natin sa community that, of course, with the partnership ng mining company, yung community and DNR, pwede nating isustain yung reforestation together with mining operation. Nakaantabay din ang mga extension officers ng Sentro Mobo sa lahat ng aspeto ng plantasyon, mula sa pagkipag-coordinate sa mga barangay, pagsasagawa ng close monitoring sa paghakot at pagtatanim ng seedlings hanggang PMAP o Protection and Maintenance of Established Plantation. Ang plantation na ito ay sinusupervise din po namin. Umiikot po kami sa area kung saan may ginagamit po kaming device. Katulad po nitong tab na kung saan nagkakanda kami ng geotag po para po sa photo documentation. Kung ano po yung mga na-encounter namin na mga nangyayari po sa area. May mga gadgets kagaya ng tablet, GPS. Ito po ay ginagamit para po maging transparent po ang Sentro Mobo na nagpapatunay na ang mga seedlings na binili ng gobyerno ay siguradong na ipapatanim sa ating mga site. Sinisigurado po namin na quality po at nasa tamang laki yung mga seedlings po na ating i-deliver. Nang sa ganun po, sigurado pong mabubuhay yung mga seedlings dun sa area. Po kami ng mga extension officers ang nagre-recommend, nagsasabi na if yung sites pwede nang for inspection na
para po pagdating ng billings, mabayaran na po yung mga POs. Upang makahikayat ng suporta sa mga mamamayan, inilunsad din ng Sentro Mobo ang Lakbay Turo bilang bahagi ng Information Education Campaign. Ito rin ang naging susi sa pagtanggap ng mga residente malapit o nasa loob mismo ng mga plantation sites sa NGP, lalo na't hindi naman ito nagkakaapekto sa pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Katabi po ito ng area ng Department of Agrarian Reform. So, makikita nyo dito na nagko-coexist dito yung mga mamamayan nagtatatanim sa lupa. Nung una, parang hindi katanggap-tanggap sa kanila na itong timberland area ay gawing parte ng National Greening Program kasi nga pag tumubo yung mga kakahuyan, baka mawawalan sila ng hanap buhay dahil yun na nga, magiging kagubatan na to. Pero makikita nyo naman sa paghihikayat ng ating mga extension officer sa pamumuno ng ating NGP coordinator, nahikayat natin ang mamamayan dito na pataniman itong timberland area na maging bahagi siya ng National Greening Program. Sa loob ng sumubrat isang taon, makikita nyo naman na lumalaki na ang ating mga itinanim dito na bagras, nara, kupang, mangyum. So, sa ngayon nga, may mga mamamayan dito na nag-aani na ng kanilang palay. Gustong sabihin, ang kanilang kabuhayan ay di naapektuhan ng programa ng DNR. Bagkus siguro madadagdagan ang kanilang maging pakinabang sa programa ng gobyerno sa pangkalahatan. Bukod sa forest land at urban sites, mahigpit na tinututukan ng Sentro Mobo ang kanilang mangrove plantations. Ang Masbate bilang isang probinsya na napapalibutan ng dagat, tayo ay prone doon sa tinatawag na storm surges. Bukod dito, ang mangrove area na ito ay napakahalaga para sa komunidad ng Daang Lungsod Placer upang madagdagan ang pinagkukunan ng kanilang pagkain. Minamantini din ng DENR ang Seed Production Area or SPA na matatagpuan sa Barangay Cabangrayan na lubos na mapapakinabangan para sa mga reforestation program sa hinaharap. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay makikita nyo ang mga mulabi tree dito sa Masbate. Sa darating na panahon, hindi lamang sa mga National Greening Program project, tayo ay magkakaroon ng sapat na supply ng seeds. Kung ito ay patuloy nating pangangalagaan at ito ay susuportahan ng barangay officials. Ayon kay Pedro Migo, dahil na rin sa komprehensibong approach ng DENR Masbate, nagiging madali ang pagpapatupad ng NGP at unti-unti ay nauunawaan na din ng mga mamayan ang mga hangarin nito, hindi lamang sa aspetong pang-ekonomiya. Ang NGP, binabayaran kami yung mga planters, sinasahodan namin sila. Kayo naman ang binabayad sa inyo? 2 piso po ang isa nito, ang bayad niya sa amin. Ano yung magiging action nyo para mapanatiling malinis ito or maganda or lumaki ang ating mga kahoy? Pangangalagaan po ang mga kahoy para pagdating ng panahon, kailangan po yan na makatulong din, lalo na sa mga landslide. Malaking tulong po ito sa aming komunidad at hindi lang sa kalikasan, pati na po sa aming mga mamamayan dito sa aming barangay. Nabigyan ng trabaho. Pinagbuklod ng isang adhikain para sa pagpapanumbalik ng sigla ng kagubatan tungo sa sustainabling pag-unlad. Ang Sentro Mobo, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan, ay patuloy sa pagtaguyod sa National Greening Program. In the province of Masbate, would not only to plant trees, but rather to let them grow and ensure that our province would have again a forest which would sustain for the next generation. All the best and mabuhay to the National Greening Program of the National Government. Sana po, huwag po kayong magsasawa na sumuporta sa lahat ng mga programa ng aming opisina sa DENR dito po sa Masbate, hindi lang po doon sa National Greening Program, kundi sa iba pa pong programa namin, katulad po ng pagpapatitulo, pagmangangalaga ng aming coastal environment, maayos na pagtapon ng mga basura.